300 piraso ng jacket na may balahibo, hindi ko matatapos ito ngayong gabi. Mag-impact ka at umalis. Paano ko matatapos ang 300 piraso mag-isa? Anong nangyayari? Guju. Sabi mo, tapos na ang deadline. Ang asawa mo ang nag-aalaga sa iyong binti. Utang mo sa akin ang 2 tael na pila. Kung hindi mo pa rin mailabas ngayon, huwag mong sisihin ako kung dadalhin ko ang iyong makina bilang bayad. Saan ito? Ang lamig. Sobrang pagod ako sa trabaho kaya nahimatay ako. Bakit pagdilat ko nandito na ako sa lugar na ito? Mahal, gising ka na rin. Naka-high fever ka ng 2 araw. Walang tubig at bigas. Nakatakot naman ako. Bahay na gawa sa lupa na may butas. Sinuot ko ang magaspang na damit. Parang naglakbay ako pabalik sa sinaunang panahon. Huwag kayong magpanggap na patay, alam kong nandyan kayo. Kung hindi kayo magbubukas ng pinto, baka sirain ko na ang bahay. Narito na, narito na. Ay naku, mula nang pumasok ang malas na ito. Si Guju ay naputulan ng binti, naputol ang kabuhayan, naubos na ang yaman ng pamilya. Siyang nakakatawa, nakahiga pa siya sa loob ng bahay. Tama nga naman. Hindi pa umabot ng 6 na buwan mula nang pumasok. Isang magandang mangangaso, na hindi makagalaw dahil sa kanya. Isa siyang masamang bituin na nagdadala ng kapahamakan sa mga asawa. Huwag nang mag-aksaya ng salita, saan ang pera? Kung wala kang maibigay, ilipat ang makina. Itong makina ni Newer ang tanging paraan namin para mabuhay. Hindi ito pwedeng ilipat. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Palugit. Binigyan na kita ng palugit ng 2 beses. Sa ganitong sirasirang bahay na hindi makakain. Ano pa ang mayaabot mo? Kunin na. Tumigil kayong lahat. Parang sumisikat ang araw sa kanluran. Ikaw na may sakit na parang masamang kapalaran, ngayon lang naglakas loob na magsalita. Ang makinang ito ay luma at sira na. Dalhin mo ito sa pawn shop, baka makakuha ka ng 100 sentimos. Saka kailangan mo pang gumastos ng lakas. Kung magkano ang halaga, sa akin yon. Ito ay tinatawag na pagbayad ng utang. Nandito ka para mangutang at kumita. Hindi para mangolekta ng basura. Bigyan mo ako ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ibabalik ko sa iyo ang 4 na tael kasama ang interes. 4 na tael, huwag kang magyabang sa akin. Sa ganitong sirasirang pamilya mo, anong maibabayad mo? Ngayon, sinira mo ang makina at giniba ang bahay. Wala ka pa ring makukuhang kahit 1 sentimo. Kaya't ngayon na, kumilos ka na. Lahat tayo ay magdurusa. Bigyan mo ako ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ibabalik ko ng doble. Kasama ang prinsipal at interes, 4 na tael ng pila. Walang bawas. Sukatin mo ang sarili mo. Mukhang may kaunting tapang ka ngayon. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. 3 araw ang palugit. Kung hindi mo maibibigay ang 4 na layang na silver na ito, babalikan kita, hindi na ako magiging Maginoo. Umalis na tayo. Sa loob ng 3 araw, maibabalik ang 4 na liyang, sa kapalaran niyang parang sumpa. Kahit 4 na puwen ang kaya niyang makuha, ay may kakayahan na siya. Maghintay ka lang at tingnan natin, hindi lalampas ng 3 araw. Tiyak na guguho ang bahay na ito sa kamay ni Newer. Asawa, saan tayo kukuha ng 4 na layang na pila? Sisi ko, wala akong silbi, na nagdudulot ng pasanin sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa pamilyang ito. Nangako akong may paraan sa loob ng 3 araw. Magpakatatag ka lang at alagaan ang iyong mga binti. Ang ating magandang buhay ay nagsisimula pa lamang. Hindi ka kumain ng 2 araw. Kumain ka muna, ang pamilyang ito ay talagang kapos. Ngunit ang taong ito ay tapat sa akin. Sa buhay na ito, sisikapin kong makamit ang magandang buhay para sa atin. Ito ay balahibo ng gansa at pato. Ang mga tao sa mga panahong ito, kapag pumasok ang taglamig ay nakabalot ng ilang kilong luma at sira-sirang jacket. At nanginginig pa rin sa lamig. Ngunit ang mga maruming balahibo na ito na itinatapon at sinusunog kapag naalisan ng langis, at amoy ay nagiging pinakamagaan at pinakamainit na balahibo sa mundo. Sa mundong ito na walang nakakita ng jacket na may balahibo, kung gagawin ko itong magaan at mainit na damit pang taglamig, huwag mong sabihin itong bayan lang. Maging ang buong mundo ay mababaliw sa pagnanakaw. Ang puhunan para makabangon ay nasa tambak na basura na ito. Aba, anong oras na ba? Darating ang gobyerno mamayang tanghali para mag-inspeksyon sa kalinisan. Ang likod ng bahay ay puno ng basurang damo. Sobrang mabaho.
Kapag nalaman ito, tiyak na papakitaan tayo ng selyo ng pagsasara. Yung karito ni shopkeeper na nagdadala ng damo na sira sa kalagitnaan ng daan. Di pa makahanap ng tao na magdadala nito agad-agad. Shopkeeper Hugh, kaya kong linisin ang mga kalat na ito para sa'yo. Siguraduhin na bago magtanghali, wala nang isang hibla ng buhok dito. Ikaw na isang babae. Kaya mong maghanap ng sasakyan, hindi ako. Pero kaya kong maghanap ng ilang masisipag na manggagawa, at malaking kariton pa. Bago magtanghali, malinis na ang bakuran. Siguradong makakaraos ka. Ang ganda ng samahan. Dali, pumasok na at magbuhat. Ginoo Hugh, namumula na naman ang ilong mo sa amoy ng dugo at laway. Hindi pwedeng mapahamak ang mga kapatid ko. Hindi ko hahayaang masaktan sila. Kailangan naman nilang makakuha ng konting bayad sa hirap. Basta linisin mo lang ito ng maayos. Bibigyan kita ng 200 wen. Daang wen, Ginoong Hugh. Ang dami naman nito, marumi at nagmamadali. 300 wen, kahit 1 sentimo kulang. Itong balahibo, itago mo na lang para sa Pasko. Sinasamantala mo ang sitwasyon, ha? Hindi na kita istorbohin, Ginoong Hugh. Hintayin mo na lang dito ang mga otoridad na maglagay ng selyo. Ay, huwag. 300 wen, ayos na ang 300 wen. Kumuha ka ng pera, bilisan mo ang trabaho. Mabilis si Ginoong Hugh. Pero may isa pa akong karagdagang kondisyon. Ano pa ang gusto mong mangyari pagkatapos mong makuha ang pera? Sa susunod na magpapatay ka na ng gansa at pato sa iyong karinderya. Ako na bahala sa lahat ng mga balahibo sa baga. Akala ko malaking bagay ito. Itong amoy na ito na nakakalason. Kung ayaw mo, sige, kunin mo na lang. Kailangan ko pang pasalamatan ka sa pagtulong mong maglinis ng basura. Ay naku, Diyos ko, anong amoy ito? Si Sujin ay nagdala ng isang karito ng balahibo ng pato. Nawalan na ng ulirat dahil sa utang. Sujin, sinabi mong lalabas ka para kumita. Akala ko talagang naghahanap ka ng trabaho. Bakit ka nagdala ng isang karito ng dumi? Iunat mo ang kamay mo, Guju. Asawa, ano ito? Ito ang bayad ko sa paglilinis na kakakuha ko lang. Huwag mo itong isipin na marumi. Hindi ito maruming bagay. Ito ang aming punong nagbibigay ng pera. Sujin. Anong mabahong tubig ang pinapabango mo dito sa bakuran? Hindi sinasadya ni Wang Lejeng. Aayusin na namin ito. Wala akong pakialam sa kung anong ginagawa nyo. Bago maghapon, linisin mo ang tambak na dumi na ito. Kung hindi, kayong mag-asawa ay puputulin ang inyong mga gamit at aalis sa nayon. Huwag mag-alala, Wang Lejeng. Sa loob ng 2 oras, walang kahit anong masamang amoy ang mananatili sa bakuran. Ikaw lang ang marunong magyabang. Dadalhin ko ang mga tao dito sa tamang oras para tingnan. Kung amoy pa rin ito, kayong dalawa, umalis na kayo sa harap ko. Paano na ito, asawa? Punong-puno ng langis at dugo ang balahibo. Hindi talaga ito matanggal sa tubig. Siyempre, hindi ito matanggal sa malamig na tubig. Pumunta ka at ilagay ang malaking kawali at sindihan ng apoy. Pupunta ako sa tindahan. Oh, su pamilya, asawa, bakit ka nandito sa malamig na panahon para bumili ng kung ano? Ibigay mo sa akin, Lauli, ang 5 pakete ng sabon, isang malaking banga ng abo ng halaman, at 2 pang piraso ng puting apog. May 2 malaking bakal na timba. Bakit ka bibili ng ganitong karaming sabon at apog? Delikado ang apog at tubig na may sabon, nakakapasok sa balat. Kikita ka ng malaki, kaya kailangan ito. Asawa. Ang tubig dito ay umaagos na itim. Ang amoy nito ay sobrang matapang. Ito ay taba. Tinanggal ng alkali ang mga ito. Ang abo ng damo at alkali ay nagiging taba at dugo sa mataas na temperatura. Kailangan pang ulitin ang proseso gamit ang soapberry para mawala ang amoy. Hintayin mo at makikita mo. Malalaman mo rin. Asawa, ito ba ang mga mabahong balahibo kanina? Amuyin mo, may amoy pa ba? Mas puti pa sa bagong bulak. Mas malambot pa sa bulak ng tambo. Wala nang kahit kaunting lansa. Sobrang kahanga-hanga ito. Hala, bakit wala nang kahit anong amoy sa bakuran? May amoy pa rin na kaaya-ayang bango. Naka-check na ba ito ni Wang Lejeng? Mabilis ka talagang kumilos. Maging maingat ka sa kalinisan mula ngayon. Auntili, sundin mo ang guhit na ginawa ko. Ilagay ang balahibo dito sa mga kahon. Kapag puno na, tahiin ito ng pahalang. Tapos tahiin ito ng patayo. Bakit kailangan ni Sujin na tahiin ito sa maliliit na parisukat? Ang dami namang trabaho nito. Ito ay tinatawag na quilted lock stitching. Hinahati ang damit sa mga hiwalay na maliit na parisukat.
Kaya hindi mahuhulog ang balahibo sa laylayan. Hindi ito magiging isang bunton. Ang gawang ito ay tinatawag na lock stitching. Sujay, bakit bigla kang naging napakamatalino? Itong paraan ng pananahi, ginawa ko na ito ng kalahating buhay. Hindi ko pa narinig ito. Marami pang mga bagay na magugulat ka sa hinaharap. Magpursige tayo. Bukas ng umaga, ibebenta na natin ito. Asawa. Nagawa na ang damit. Ngunit sa kamay, parang wala pang 1 kilo ang bigat nito. Ganito lang kaliit na manipis. Sa gitna ng matinding taglamig, lalabas ka ng hindi mapapatay ng lamig. Ang bulak ay mabigat pero hindi ibig sabihin ay mainit. Ang balahibo ng pakpak ay magaang dahil nakakandado ito ng pinakainit na hangin. Ang init nitong suot na ito, mas mainit pa kaysa sa 100 kilo ng sirang pambalot. Ang asawa mo ay nag-iisa sa labas na parang yelong bumabalot. Kung magsuot ka ng ganito kamanipis, magkakasakit ka lang. Huwag kang mag-alala, hindi ka magyelo. Nagsisimula pa lang ang magandang buhay natin. Dumaan ka rito at tingnan mo, malambot at mainit na down jacket. Oh, iha. Sa sobrang lamig. Bakit ka nagbebenta ng ganitong jacket na gawa sa oilcloth? Parang naiinip ka na sa pera, ha? Kapatid na ito. Ito ay tinatawag na down jacket, mukhang manipis. Pero mas mainit ito kaysa sa iyong ilang kilong cotton coat. Sabi ko na nga ba? Pakinggan niyo ang sinasabi ng batang ito, kahit na manipis lang ito. Mas mainit pa ito kaysa sa bulak. Maganda ba ang damit? Hindi sapat ang salita lang. Kailangan itong isuot para malaman. Huwag, huwag, huwag. Mabilis ang takbo sa loob ng yelo. Magpahinga ka muna, Ginoo. Nakasuot ka ng ilang kilong basang cotton jacket habang nagbubunto ng yelo. Pag pinawisan, ang likod mo ay magiging yelo. Kaya mo bang tiisin ang lamig sa mga binti mo? Kung hindi ko kaya, ano ang magagawa? Hindi ka ba magsusuot ng mas makapal? Hindi ka makakatagal sa malamig na silid kahit isang insenso. Malamig ka na. Ay naku, para lang makakain, kailangan talagang tiisin. Swerte ka ngayon, Ginoo. Ang suot kong ito ay libre para subukan mo. Huwag, huwag. Bata, huwag mo akong saktan. Sobrang lamig sa loob ng yelo. Nakasuot lang ako ng manipis na damit. Ngayon, siguradong mamamatay ako dyan. Ginoo, magpusta tayo. Tanggalin mo ang basang cotton coat mo. Palitan mo ito at pumasok sa yelo. Kung matutuyo ka, kuninin mo na ang 100 kwarta dito mismo. Lola Zhang. Kapag sinuot mo, hindi ka mawawala ng karne. Libre kang binibigyan ng 100 kwarta. Pagpasok mo, isang ikot lang, makakalabas ka na hindi matutuyo. Sige, maliit na babae. Ito ang sinabi mo. Mga kapitbahay, maging saksi kayo sa akin. Nakatutok ang lahat. Subukan mong isuot. Kakaiba. Bakit parang walang bigat ang suot na ito? Hindi lang magaan, subukan mong ikilos ang braso mo. Tingnan kung nakakabahala habang nagtatrabaho. Talagang hindi nakakabahala. Noong nakaraan, suot ang malaking jacket, hindi makabuka ng maayos ang mga braso. Ngayon, mas maluwag na ang balikat. Sige, magtrabaho ka na. Nandito ako sa labas, naghihintay ng iyong sulat. Matagal na akong naghintay, mga 1 insenso. Lumabas ako para kunin ang iyong 100 wen. Matagal na itong nakalipas. Baka naman si Lao Zhang ay talagang nagyelo na sa loob. Lumabas na, lumabas na. Huwag masyadong siksikan, huwag masyadong siksikan. Ay naku, aking Diyos. Lao Zhang, bakit ang mukha mo ay kasing pula ng kay Guangong? Sobrang init. Basang-basa ako ng pawis. Ang labas ay sobrang saya. Malamig malamig ba sa loob ng bahay ng matanda? Kukunin mo pa ba ang 100 wen? Anong klaseng damit ito ng isang diyosa, Ginoo? Sa loob ng yelo, karaniwan, nanginginig ako sa lamig. Ngunit sa damit na ito, walang hangin na pumasok. Parang may dala akong maliit na pugon. Ang aking lumang sakit sa binti ay nakatagal dito ng matagal. Hindi na ito masakit kahit kaunti. Aba, anak ko, mainit ang likod ni Lao Zhang. Ang ganda ng damit na ito. Magkano ang damit na ito, Ginoo? Araw-araw akong nagdadala ng yelo at karga. Ang lumang cotton coat ay nagiging yelo kapag pinawisan. Kailangan ko talaga ang magaan na damit na ito, suji na down jacket.
Isang piraso ay 3 pirasong pila. Subukan ng direkta, kung hindi mainit, walang bayad. Bigyan mo ako ng pinakamalaking sukat. CJ, huwag magsiksikan, ako ang nauna, mag-iwan ka sa akin ng 2, ipapadala ko rin sa aking kuya. Mga tao, mag-line up na kayo, huwag magpumilit, may iba pa. Suot mo man ay maganda, huwag mong kalimutang ipaalam kay Sun na ipinagmamalaki kita. Bakit ang dami ng tao sa panig ni Zhao Fu? Mga katulong na manggagawa, anong kinukuha nila? Pupunta ako, titingnan ko lang. Ang may-ari ay isang babae na nagngangalang Sujin. Nagbebenta siya ng isang simpleng damit na gawa sa langis na tela. Sabi niya mas mainit pa daw kaysa sa aming cotton coat. Isa ay nagkakahalaga ng 3 kwento. Parang walang kwenta ang langis na tela. Yung damit na gawa sa di makahinga-hinang basang tela, nagbebenta pa rin ng 3,000. Mahal na Ginoo, hawakan mo ang damit na ito. Ang gaan nito, nakakabighani. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Malambot. Ang pakiramdam na ito ay hindi galing sa bulak. Mahal na Ginoo, anong maaasahan mo mula sa isang maliit na workshop? Bukas, dadalhin ko ang ilang tao para gibain ang kanyang pwesto. Tanga. Kahit papaano, nakapag-aral din naman ako. Dapat ginagamit ang utak sa paggawa ng bagay. Basta't gawa sa tela ang damit. Dito sa bayan, may paraan ako para hindi makabili kahit 1 pulgadang tela. Sujin, ang paraan mong bayaran kada piraso ay ang galing. Isang damit, 20 kwarta. Kagabi, tuloy-tuloy ang paggawa. Kumikita ako ng halos 100 wen. Tita Lee, ito ang sweldo mo. Diyan, Tita Lee, basta magtulungan lang tayo, ayos na. Sapat na ang trabahong ito. Ay, mas malaki pa kaysa sa kinikita ko dati sa pag-aayos ng mga borda. Sa hinaharap, Sujin, Tita, sasamahan ko na ang lola kong ito sa pagtatrabaho. Tita Lee, hanggang dito na lang sa ngayon. Basta't sumunod kayo sa akin at magsikap ng maayos. Sa katapusan ng taon, bawat pamilya ay magkakaroon ng ilang kilo ng masaganang karne. Magdiwang ng masaganang taon, asawa. Malapit nang umabot sa 100 kontrata ang mga nakasulat na deposito natin. Lahat ng tela na binili kahapon ay nagamit na. Kailangan nating agad na pumunta muli para bumili ng panibagong tela. Dalhin mo ang pera at pumunta sa tindahan ni Ginoong Son para bumili ng tela. Magdagdag tayo ngayon. Diretso mong dalhin ang 50 pirasong tela pabalik. Kaya agad akong kukuha ng kariton. Ginoo Son, si Zhao ang nagsasabi ngayon. Lahat ng cotton fabric sa iyong silid tulugan. Aking babayaran ng 10% lagpas sa presyo sa merkado, buong buo na. Ginoo Zhao Dong, napakalaki ng iyong tindahan ng tela. Di ba't may mga regular kang pinanggagalingan ng supply? Bakit bigla kang pumunta dito sa maliit kong templo para mag-ayos? Saan galing ang sobrang daming kwento? Marami kaming salapi sa aming amo. Masaya kaming mag-imbak ng paninda. Bebenta mo ba o hindi? Diretsong sinasabi ni Ginang Son. Yung babae na si Sujin. Kung bibili siya dito ng 1 pulgadang tela, huwag mo nang asahang makakapagnegosyo ka pa sa tindahan ng tela na ito. Ay, naiintindihan ko na. Zhao Dongjia, huwag kang mag-alala, dahil tinanggap ko na ang pera mo. Hindi na dapat magkaroon ng dahilan para magbenta sa 2 tao. Kahit na si Sujin ay magdala ng bundok ng ginto, hindi ko siya bibigyan kahit 1 hibla. Naku, may masamang nangyari. Ayaw ibenta ni Ginoo Son ang tela sa atin. Pinuntahan ko ang iba pang mga tindahan ng tela sa bayan. Lahat ay hindi nagbebenta. Kahit gaano pa sila kayaman, hindi sila kikita. Para silang utak ng kabayo ang mga nagbebenta ng tela. Nakapagbulungan si Ginoo Son sa akin ng pribado. Si Zhao Dongjia, ang may-ari ng Zhao Fabric Store sa bayan. Binili niya lahat ng tela sa buong bayan. Sino mangangahas na ibenta sa atin? Ibig sabihin, nakikipag-away siya sa atin. Ginagamit ang salapi para monopolyo ang mga hilaw na materyales. Diretsong pinipigilan ang kalaban sa kabuhayan. Si Zhao Dongjia ay isang matalim na tao na marunong makisali. Nawala ang asawa ko ng tela. Hindi na tayo makakagawa ng damit. Maraming nagbabayad ng deposito pero hindi makapagpadala ng paninda. Baka naman ay talagang gibain nila ang ating bakuran. Ito ang Suji Workshop na kasalukuyang sikat na sikat sa bayan. Napaka-simple. Hindi malaki ang workshop. Lahat ng kita ay mula sa hirap ng trabaho. Malugod na pagdating ni Ginoong Zhao. Ano ang maitutulong ko? Mga ilang trick mo gamit ang balahibo ng pato at langis.
Nakuha nila ang maraming negosyo ko sa pananamit. Kanya-kanyang kakayahan ng pagkain. Sa tingin ng mga tao, ang suot ko ay magaang at mainit. Kaya natural na bumili sila sa akin. Walang paligoy-ligoy. Ngayon, may ibibigay ako sa iyo na paraan para kumita. Ito ay 50 layang na pilak. Ibenta mo sa akin ang paraan mo sa paggawa ng damit. Asawa, 50 liyang. Ito na ang ipon natin ng ilang taon. 50 layang, si Zhao Dongya. Parang sobra namang malakas ang pagkakaplano mo. Kung ayaw mong magbenta, umalis ka na lang. Si Sujin, huwag kang mag-alok ng inumin. Kung ayaw mong tumanggap, uminom ka na lang ng parusa. Lahat ng bulak na tela dito sa bayan ay akin na lang pong hahawakin. Wala nang materyales. Tumingin ka kung paano ka magtatahi ng damit gamit ang hangin mula sa hilagang kanluran. Iyan ay dahil hindi mo maipapasa ang mga kalakal. Dumarating ang mga tao para ibalik ang kanilang deposito. Kayo ng buong pamilya ninyo ay maghihintay na lang sa kalye para mamalimos. Yung lumang tela na butas-butas at may mga butil. Matagal ko nang hindi pinapansin yan. Pakiusap, mag-ingat sa pag-alis, walang hatid. Ano na ang gagawin ng misis? Wala nang tela. Hindi naman pwedeng ibenta ang isang bunton ng mga balahibo ng pato, di ba? Huwag magpanik. Wala pa siyang kakayahan para dyan. Matagal ko nang nahanap ang bagong daan. Tingnan mo ang workshop ng oilcloth sa timog ng bayan. Nagrerenta sila ng storage space. Sa sobrang lamig, nagmamadali silang umupa ng bodega. Ipinapakita nito na hindi na kayang magtagal ng workshop. Taya ako. May malaking bilang ng mga produktong hindi mabenta sa kanilang bodega. Tela ng langis. Maaari bang gawing damit ang bagay na yon? Maghintay ka lang sa bahay ng magandang balita mula sa akin. Ay, ano na ang gagawin natin? Ilang libong piraso ng langis na tela ang nakatambak sa bodega at nag-alikabok. Malapit na ang bagong taon. Walang pag-asa ang mga tao sa workshop. Si Ginoong Zhu ay mukhang labis na nag-aalala. Mukhang hindi na makapagbigay ng sahod. Sino ka? Bakit ka nandito sa aking nalulumbay na workshop? Ako si Sujin. Dala ko ang pera pang utang mo ngayong taon. Kinuha ko lahat ng mga naipong langis na hindi nabenta sa iyong imbakan. Nene, taglamig pa naman ngayon. Bakit ka bumili ng ganito karaming langis? May gamit ako dyan. Ginoo Zhu, sabihin mo lang ang totoong presyo. Kung talagang kaya mong bilhin lahat ng paninda ko, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng presyo na aking binayaran, basta't makakain ng maayos ang mga kasama. Hindi pwede. Masyadong mahal pa rin ang kalahati, talagang hindi na pwedeng bumaba pa. Kung bababa pa, hindi ko na maibabalik ang puhunan. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko babawasan ang presyo mo. Bibilhin ko ito sa orihinal na presyo. Babayaran kita ng cash. Yan. Susu, para kang isang buhay na bodhisattva na bumaba sa lupa. Ginoong Zhu, ito ay kapwa kapakinabangan para sa atin. Ang magagandang bagay na nasa maling lugar ay basura. Kung gagamitin sa tamang lugar, yan ay isang napakahalagang yaman. Sabihin nyo sa mga kasamahan nyo na magbaba ng mga kalakal. Bakit muli kang nakakuha ng maraming langis na tela, Sujin? Gamitin ang tela na ito para gawing kasuotan, baka hindi ka makahinga sa init. Tama ang sabi ni Mrs. at ni Tita. Kahit na mahirap tayo, hindi natin pwedeng gawing panlilinlang ang langis na tela. Si Auntie Lee ay naggamit ng langis na tela para sa panlamig sa tag-init. Talagang mainit ito. Maaari itong gawing panlamig sa taglamig. Walang mas higit pa rito. Ang ating down ay magaan at malambot. Ang karaniwang linen ay nagiging makati kapag ginamit ng matagal. Ngunit ang telang ito ay walang kahit isang hibla na sumisiksik. Ito ay tinatawag na hindi tumatagas. Walang kahit isang hibla na sumisiksik. Mas maganda pa rito, sa gitna ng malakas na snow. Hindi makapasok ang malamig na hangin sa snow, hindi mababasa ng tubig. Mas mainam ang init mula dito kaysa sa luma at sirang tela. Ay, talagang matalino ka, Sujin. Ang telang ito ay napaka-smooth at talagang hindi madaling madumihan. Talagang kamangha-mangha, ang telang ito ay napakaangkop para sa winter clothing. Bigyan mo ako ng isa. Mag-iwan ka sa akin ng isa, mag-iwan ka. Isang. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Meron. Ang may-ari, may masamang nangyari. Bakit nagmamadali? Yung maliit na pagawaan ni Sujin, tumigil na ba ang pagtitina ng tela? Isara mo ang pinto, mag-impact ka at umalis na. Saan? Bumili siya ng oilcloth. Ang mga damit na gawa dito ay hindi natutuyot sa tubig at hindi rin humihinga. Ngayon, lahat ng mga kargador sa kalye ay nag-agawan sa kanyang mga damit. Wala ni isang piraso ng aming cotton coat ang nabenta. Anong sinasabi mong oilcloth?
Saan kaya nakuha ng babaeng ito ang ganitong uri ng masamang ideya? Ayos ka, Sujin. Pumunta ka at maghanap ng ilang mga tsismoso. Sabihin mo na ang asul na jacket ni Sujin ay puno ng balahibo ng patay na baybe. Sino mang magsuot nito ay magkakaroon ng mga sugat at rashes. Huwag kayong bumili ng Sujay na asul na jacket. Puno ito ng balahibo ng patay na baybe. Isang araw ko itong sinuot. Pag-uwi sa gabi, buong likod ko ay namamaga at may sugat na parang peklat. Pumunta na kami sa botika para magpatingin at bumili ng gamot. Yung bagay na yun ay nakakalason. Ay naku, Diyos ko. Kaya niyang pumasok sa bahay, kahit na amoy ang amoy ng pato na sobrang baho. Si Sujin, ikaw na mapagkunwari at masama. Ibabalik mo agad ang pera ko. Huwag munang magbarikada, mga tao. Huwag kalampagin ang pinto. Ang balahibo sa bahay na ito ay nahugasan ng mainit na tubig. Malinis na malinis. Walang ginamit na maruming balahibo ng pato. Sikat na ito sa Sujin Street. Sinasabi na hindi malinis ang mga damit mo. Kapag sinuot, nagkakaroon ng mga pulang tuldok sa katawan. Parang nababaliw na kayo sa pag-iisip ng pera, ha? Kung hindi niyo ibabalik ang pera sa akin ngayon, aalisin ko ang buong bakuran nyo. Maaari bang mag-usap tayo ng maayos? Itong mga damit ay araw-araw naming tinatahi. Kung talagang marumi, baka magkabukol. Kami na nagtatrabaho ay makakatayo pa rin dito. Sige lang. Mas maganda kung mas malaki ang gulo. May lakas ka bang makipaglaban sa akin? Hindi ka man lang makakain kahit isang kagat. Ang galing ng paraan ng may-ari dito. Ang pinakaayaw ng mga tao ay ang hindi malinis. Kapag kumalat ang chismis, si Sujin ay hindi na makakalinis kahit pa tumalon sa ilog. Dito sa bayan, ako ang nagsasabi kung paano gawing damit. Kung hindi siya susunod sa patakaran, karapat-dapat siyang isara ang tindahan. Mga kapitbahay, huwag kayong nakatayo sa hangin sa ganitong malakas na snowstorm. Sino ang gusto ng refund? Ako si Sujin, hindi ako magpapabawas kahit isang sentimo. Kung ibabalik ko lahat, isipin mong matalino kang nagbayad. Pero ako si Sujin sa negosyo. Ang prinsipyo ko ay pagiging tapat. Ngayon, gagawin natin ito sa harap ng buong bayan. Ipaliwanag natin ang bagay na ito ng maliwanag. Asawa, huwag kang magpakatatag. Nasa galit sila ngayon. Mas lalo silang nagagalit kapag nagsasalita ka. Tita Lee, pakiusap, manghiram ka ng 2 kariton. Dadalahin natin ang lahat sa plaza ng templo. Mga ninuno at mga kababayan. May nagsabi na ang damit ng Suji. Gawa ito sa mga bulok na balahibo ng pato mula sa mabahong kanal. Ngayon, nandito ako sa plaza. Magkakaroon tayo ng pampublikong pagsusuri. Bakit ka may 2 malaking timba ng tubig? Sa ganitong malamig na panahon, maaari pa bang magbago kung hindi magtagumpay ang palabas? Tingnan niyong mabuti. Ito ang bagong bili kong jacket na cotton mula sa ibang tindahan. Buksan niyo ang mga mata niyo. Ay naku, bakit ang bulak ay dilaw at itim? Bakit may mga piraso ng tela at alikabok dito? Ito ang tinatawag na itim na bulak. Ito ay galing sa mga sirang tela at basura. Pinagpira-piraso at muling isinama dito. Hindi lang ito hindi nakakapagpainit. Talagang marumi ito. Tingnan niyo itong tubig. Ay nako, bakit bigla na lang naging maitim ang tubig? May itim na tubig na umaagos. Sa ilalim ng bulak, puro itim na putik at nahuhulog pa. Ang laki ng amoy ng nabubulok na lupa. Mukhang galing ito sa tindahan ng tela ng pamilya Zhao. Itong mga masamang loob. Bakit tayo pinapaniwalaan ng ganitong bagay? Tingnan muna natin ang mga damit ng Suji. Ano bang laman nito? Grabe, parang snowflake itong balahibo. Wow, lumulutang pa sa ibabaw ng tubig. Hindi man lang lumulubog. Ang tubig, malamig at malinaw. Walang amoy ng dumi. Hindi man lang makita ang abo. Sabi nila na madumi raw ang suot ko. Ngayon, si Sujin ay gagamitin ang totoong gawa. Para bigyan kayo ng katiyakan. Anak, anong gagawin mo? Na may palaman pang pato at malamig na tubig. Gumagawa ako, Sujin, ng malinis at tapat na negosyo. Tunay kang matapat na tao.
Talagang walang konsensya ang mga nagkalat ng tsismis. Napakalinis ng puting balahibo. Sobrang mas mabuti ito kaysa sa mga bulok na bulak ng pamilya Zhao. Sila ang ibinalik ni Ginoong Su kanina. Wala akong mata sa katotohanan. Bigyan mo ako ng dalawa. Isusuot ko ito habang nagtatrabaho. Hindi na ibabalik. Kanina, si Ginoo Su ay nagkamali lang na nakinig sa usapan. Akin na ang damit na ito. Nabalitaan ng may-ari na ang gobyerno ay nais magmadali bago ang Pasko para bumili ng winter uniform para sa 500 sundalo na nagbabantay sa hilagang dulo. Sa ilang araw, magpupulong na para piliin ang panukalang pabor. Ang malaking order para sa winter clothing ng 500 sundalo. Kung mapagkakitaan ang transaksyon na ito, kikita ka ng hindi bababa sa 100 layang na interes. Sapat na para mapunan ang lahat ng pagkukulang ng ating pamilya ngayong taon. Ang tinitignan ng gobyerno ay ang presyo. Ang maliit na pabrika ni Sujin ay hindi kayang makasabay sa ganitong kalaking kita. Siguradong sa atin ang karne. Yun hindi naman ito kundi balahibo ng pato. Gawa ni Sujin, gawa ko rin. Ipasa ang balita. Pumunta ka sa probinsya at kumuha ng maraming balahibo ng baybe. Sandali lang. Narinig ko, ang gobyerno ay bibili ng 500 na winter coat para sa mga sundalo sa hilagang hangganan. Kailangan nating makuha ang kontratang ito. Sundin mo muna ang sinabi ko. Baguhin ang disenyo. Bakit ganito ang hitsura ng disenyo ng misis? Bakit ganito kaikli ang laylayan? Sobrang lamig, baka pumasok ang hangin sa bewang. Ito ay tinatawag na maikling damit. Ang mga sundalo sa tabi ay araw-araw na nagbabalik ng pana at nakasakay sa kabayo. Nagtatanggol sa posisyon. Kung masyadong mahaba ang laylayan, kapag umupo o bumagsak, ang harap ay nakalagay lahat sa tiyan. Nakakainis ang pakiramdam, at pati na rin sa kilikili. Kailangan ng dagdag na piraso ng stretchy na tela. Ay naku, yung pamangkin ko na nagtatrabaho sa hangganan. Araw-araw nagrereklamo. Nakasuot ng makapal na coat, hindi makabuhat ng pana. Ang pinakamahalaga, dapat may sikip na pagsasara ang manggas. Ang sundalo ay humihila ng busog kapag pumasok ang hangin sa manggas. Ang braso ay magiging nagyelo. Sa pagsasara na ito, walang malamig na hangin. Ang kahit isang simoy ay hindi makakapasok. Asawa, ano bang klaseng damit ito na ginagawa mo? Naghuhubog ng damit. Sigurado akong makukuha ko ang 500 pirasong malaking order na ito. Nadala na ang mga balahibo ng buhay na baybe mula sa paanan ng bundok. Ang mga balahibong ito ay may dugo at mantika ng baybe. Sobrang mabaho talaga. Anong sinasabi mo? Sprayan mo ng pampabango at pigain mo. Tapos ilagay mo sa tela. Sino pa ang makakaamoy nito? Pero may dumi ng baby pa dito. Bodong ka ba? Hugasan mo na lang, di ba? Kailangan ko pa bang ituro to? Pero ang mga matitigas na balahibo nito ay parang karayom. Lahat ay nakatutok palabas. Kapag tumusok sa tela, lalabas na ito. Mga magaspang na lalaki sa hangganan. Matibay at malakas. Isang daliri lang pwedeng mamatay. Makinig kayong lahat. Gayahin ang damit na binebenta ni Sujin. Gawin niyo ito sa magdamag. Ang 500 na piraso ng damit pang taglamig ay ipapamahagi sa mga sundalong nagbabantay sa hilagang hangganan. Sa hilagang hangganan, ang tubig ay nagyelo. Dapat makapal ang uniforme, kailangan din itong mainit, mabilis at maayos ang gawa ng Suji Workshop. At mayroon din tayong pinakamalaking Zhao Family Fabric Store sa bayan. 2 silang tindahan. Ibigay nyo na ang mga sample na damit at mga presyo na inihanda nyo. Magsimula ka, Ginoong Zhu. Ang bagong disenyo ng malamig na coat mula sa Zhao Family Fabric Shop. Gawa ito sa dekalidad na balahibo ng pato. Ang panlabas ay gawa sa breathable cotton fabric. Tiyak na matibay. Ang damit na ito ay hindi naman mabigat kapag hinawakan. Ngunit ang presyo nito. Ginoong Zhao. Para sa pag-unawa sa mga sundalo ng hilagang hangganan, ako, si Zhao, ngayon ay malakas ang pagdurugo. Itong military jacket na gawa sa down, ibinibenta ko sa opisina ng isang presyong fixed. Isang kwadro, 5 yuan bawat isa. Lolo Zhao, 5 yuan. Ang presyong ito mo, mas mura pa kaysa sa mga nakaraang taon na makapal na cotton padded jackets, isang malaking diskwento. Kami ay isang malaking pabrika, mas mura ang mga hilaw na materyales na kinuha namin. Ang layunin ay maliit na kita ngunit maraming benta. Ginoong Su. Kamakailan, ang iyong oilcloth na damit ay talagang sikat sa bayan. Ano ang iyong presyo? Ang customized na down jacket ng Suji para sa mga sundalo mula kay Ginoong Zhu. Isang presyo, 3 pirasong pilak bawat isa. Para sa sample na damit, 3 pirasong pilak. Sujin, kahit na ang iyong oilcloth na may balahibo ng pato ay nangangailangan ng 3 pirasong pilak. Sobrang naiinip ka na sa pera ha. Ginoong Su, talagang masyadong mataas ang presyo mo. Limitado ang pondo ng gobyerno. Nakikita ko na kahit medyo magaspang ang tela ng damit ni Ginoong Zhao, pero ang presyo na 1 pera at 5 sentimo ay talagang may sinseridad.
Bawat sentimo may katumbas na kalidad. Talagang nagtipid ka sa gastos. Walang gamit na materyales dito na panghadlang sa pagdudurog. Kahit ang proseso ng pagtanggal ng taba at paglinis ng balahibo ay hindi na ginawa. Ang langis at amoy ng dugo ng buhay na pato ay nakatago sa loob. Kapag uminit na, bakit ka humahawak ng kung ano-ano? Kung hindi mo kayang makipagkumpetensya sa presyo, gusto mo na lang mang-abala. Maganda ba ang damit ng mga matatanda? Hindi mo ito makikita kapag nakalapag sa mesa. Ang ating mga sundalo ay nagpapahinga habang nagbabantay. Madalas din silang nasa kampo na nag-init ng uling. Si Zhao na may-ari ay sobrang tiwala sa sarili niyang kasuotan. Iminumungkahi ko na hilingin sa Ginoo na palamigin ang uling sa sahig ng silid. Hanggang sa pinakamataas na antas, hayaan ang mga sundalong nakapila sa labas na pumasok. Magkakasuot sila ng damit mula sa atin at sa kanila. Upo sa loob ng mainit na silid ng kalahating oras. Sino ang makakasuot ng damit na magpapasaya sa mga sundalo? Kanino mapupunta ang malaking order na ito? Kay Ginoong Zhao. May tapang ka ba? Anong hindi ko kayang gawin? Galing sa aming malaking workshop ang mga produkto. Natatakot pa bang subukan ito? Subukan kung ito ay kabayo o asno. Ilabas at ipakita. Ilagay mo ang uling sa apoy hanggang sa maging pinakamainit. Papasukin ang mga sundalo para subukan ang mga damit. Ginoo, ang damit na ito ay talagang mas malaki kaysa sa mga nakaraang taon. Mas magaan ito. Ngunit ang tela ay medyo magaspang sa pakiramdam. Ito ay magandang kalidad na koton mula sa kin. Matibay at matatag. Kaya't 150 piso bawat isa. Magsuot ka lang ng maayos. Ha? May bangungot bang patay na daga na natutulog sa pagitan ng sahig dito? Bakit biglang may amoy na malansa? Hindi tama. Yung amoy ay nanggagaling sa akin. Parang bangungot na patay na isda na amoy na umaabot ng 10 araw sa tag-init. Nakakasakal hanggang mamatay ka. Zhao Zhangyi. Ano bang laman ng damit mo? Bakit ang baho nito? Hindi pwede. Ito ay mga dekalidad na balahibo ng pato. Sabi ko sa mga manggagawa na lagyan nito ng pampalasa. Ang mga balahibo ng pato ay galing sa buhay na ibon. May natural na langis at dugo sa ugat nito. Hindi dumaan sa matinding init at degreasing. Kahit gaano karaming pampalasa ang ilagay mo, hindi nito matatakpan ang amoy. Zhao, para lang mapababa ang presyo sa $1.05. Pati ang pinakamahalagang hakbang na paghuhugas ay pinabayaan mo na. Ngayon, kapag inihaw sa uling, ang dugo at taba ay lahat nag-ferment na. Ikaw, nag-akusa ka ng walang batayan. Hindi mo kayang ituro sa amin ang aming sining sa malaking workshop. May nakatagong karayom ba sa damit na ito? Hindi na kaya, hindi na kaya. Nakataga na ako, puno na ng pulang marka ang leg ko. Ginoong Zhao. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano ba talaga ang nangyayari sa damit na ito? Si Kapitan Qin, huwag mo nang hubarin yan. Ito ay bagong tela. Medyo matigas, tingnan mo mismo. Ang tawag dito ay matigas na tela. Isang manipis na patong lang ng tela. Hindi nito mapipigil ang matitigas na balahibo sa loob. Para kang gumagawa ng uniforme para sa mga sundalong nagbabantay sa border o ng mga panggapos. Ginoo Zhao. Gamitin mo itong basura para lokohin ang palasyo at ang mga kawal. Para kang kumain ng aso ang iyong konsensya. Ginoo, pakiusap, pakinggan niyo ako. Talagang aksidente ito. Babalik agad ako para palitan ng mga manggagawa ang tela at gawing bagong damit. Maaari pa akong magbaba ng presyo ng $1. Bitbit ang mga basurang ito mo, agad mong ibigay sa akin. Lumayas ka. Pabalik sa opisina, hindi ko bibilhin kahit isang hibla mula sa pamilya Zhao. Si Qin ay talagang nagdusa kanina. Subukan mo ulit itong suot ko. Ginoong Su, ito rin ay gawa sa balahibo ng pato, di ba? Ayaw kong isuot ito. Magsimula ka sa pag-amoy nito. Kung may bahid man lang ng amoy, agad akong magpapalit ng direksyon at aalis. Ha, hindi lang walang amoy. Kundi may bahagyang amoy ng banayad na sabon ng soapberry. Kanina, ginamit ni Tenyong ang hilaw na buhok. Ako naman ay nilabhan gamit ang abo ng damo at soapberry para alisin ang taba. Kulay puting-puti na balahibo. Sa loob, nagdagdag din ako ng isang layer ng proteksyon laban sa pagdurog ng buhok sa loob ng lihim na silid. Tingnan mo kung nakakatakot ba ito. Makinis na makinis ang damit na ito. Pagsuot mo, sobrang lambot at komportable.
Walang kahit kaunting hapdi. Tumatanggat si Timkin, umupo ka sa upuan. Ipakita mo ang galaw mo, parang karaniwang nagpapalakas ng loob sa pagbaril. Tingnan mo ang hem ng damit na ito, hindi ba masakit ang tiyan? Ang damit ng Ginoo ay talagang kahanga-hanga. Walang kahit anong labis sa tiyan. At saka itong kilikili. Ano man ang gawin ng braso ko, hindi ko maabot ang likod. Sobrang saya. Tingnan mo, ang manggas ng damit ni Ginoong Su ay may garter. Hihinto tayo at haharap sa hangin. Tayo'y patuloy na pinapalo ng hangin, hindi makapasok ang hangin sa manggas. Si Kin ay nandito sa mainit na silid na ito ng ilang sandali. Naghihirap ba siya sa pawis? May hangin ba? Siguradong mainit ang Ginoo. Parang may apoy sa loob. Ngunit ang kakaiba, hindi siya pinapawisan sa damit na ito. Ito ang pinakamalambot na uniforme na sinuot ko sa aking buhay. Ginoong Su, ngayon ay naintindihan ko na. 3 pirasong pilak para sa isang ito. Malaki ang kita ng aming opisina. Sabi ni Ginoong Su, pareho pa rin ang sinasabi. Bawat halaga ay may katumbas na kalidad. Ang kinikita namin ay mula sa aming kasanayan. Hindi ito pera mula sa pandaraya at panggaganso. Hindi na kailangan pang sabihin, 500 piraso ng winter military uniform. Lahat ay mga order mula sa inyong Suji workshop. Aalis na ako ngayon. Napakaganda, sa taong ito ay magbabantay sa hilaga. Hindi na magdurusa ang mga kapatid sa lamig. Ginoo, hindi mo dapat pirmahan ang kontratang ito. Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Zhao Zanggi, may mukha ka pang bumalik, tao. Ginoo, ang aking damit ay nasira. Ngunit siya, si Sujin, isa lamang siyang babae na nagtatakbo ng makina sa isang sirang bahay. 500 piraso ng uniforme ng sundalo. Ilan lamang ang mga sirang makina sa kanilang bahay. Lahat sila, mula sa matanda hanggang sa bata, ay walang tigil na nagtatrabaho. Sa isang araw, pinakamarami ay ilang piraso lamang ang nagagawa. Huwag mong kalimutan. Mabilis ang pangangailangan ng mga sundalo sa hilagang hangganan. 3 araw mula ngayon, aalis na ang konvoy ng mga uniforme ng sundalo. Kailangan nating maipasa ang 500 piraso ng uniforme sa loob ng 3 araw. Nagbubulaan siya. Kapag dumating ang oras at hindi tayo nakapagbigay ng mga kalakal, ang mga opisyal ng hukbo ng korte, kaya niyang pasanin ang responsibilidad na ito. Kaya mo bang tanggapin ito? Bagamat hindi tapat si Ginoong Su at Ginoong Zhao sa kanilang gawain. Tama naman ang sinabi niya. Walang katibayan ng salita. Ang nakasulat sa papel ang pinakamahalaga. Ginoong Zhu, sa umaga ng 3 araw. Kung hindi ko maihahatid ang 500 piraso ng damit sa opisina, kusang loob akong magbabayad ng doble sa lahat ng pinsala ng opisina sa militar. Kamusta na ang pagkakaayos ng Sujin? Nakuha na ba ang order? Nakuha na ang 500 piraso ng customized na tree soldier. Ang naunang bayad na deposito ay darating mamayang hapon. Diyos ko! 500 piraso ng Sujin. Talaga namang magaling ka. Kaya mong makuha kahit ang malaking order mula sa gobyerno. 3 araw. Baliw ka ba, asawa? Sa umaga ng 3 araw mula ngayon, kailangan na ang delivery. 4 lang tayong lahat. Kahit na mamatay sa pagod, hindi namin matatapos ang 500 na piraso. Ay naku, sa araw-araw. Isang tao ay 3 damit lang ang kayang gawin sa isang araw. 500 na piraso sa loob ng 3 araw. Tayo ay may hawak na isang utos ng kamatayan. 3 tao ang nagtatrabaho mula simula hanggang wakas. Kahit na ang mga Diyos ay hindi ito matatapos. Kaya't ngayon, kailangan nating ganap na baguhin ang mga patakaran. Paano natin babaguhin, asawa? Kung hindi natin maipapasa ang mga produkto, kailangan nating magbayad ng doble sa penalty. Maniwala ka sa akin. Kyali. Pwede bang pumunta ka sa nayon? Tawagin mo ang lahat ng mga kababaihan na walang ginagawa sa bahay. Kailangan kong kumuha ng maraming tao. Anong silbi ng pagtawag kay Sujin? Karamihan sa kanila ay hindi marunong manahi. Baka hindi pa nga nila kayang tahiin ang tuwid na gilid. Hindi naman kailangan na marunong silang manahi ng damit. Gusto kong gawing mas simple ang komplikadong trabaho ng paggawa ng damit. Sa pamamagitan ng paghahati-hati nito sa ilang pinakamadaling proseso. Ang unang grupo ay may hawak na gunting at wala ng iba, kundi ang maggupit ng telang langis ayon sa pattern. Ito ay tinatawag na cutting station. Ang pangalawang grupo ay nagbabantay sa malaking kaldero para sa paggawa ng sabon mula sa abo ng halaman, paghuhugas ng lana, at pagpapatuyo. Ito ay tinatawag na degreasing station. Ang ikatlong grupo ay basta ilagay ang tuyo na balahibo, ayon sa sukat sa mga kahon ng damit.
Pisilin ang bibig at ipasa sa susunod na tao. Ito ay tinatawag na filling station. Ang ikaapat na grupo ay nakaupo sa harap ng makina, hindi alintana ang tela o ang paglalagay ng balahibo. Kapag nakuha ang tela, basta magtuloy-tuloy sa pagtahi ng tuwid. Ito ay tinatawag na sewing station. Anong tawag dito, asawa? Pwede palang gawing ganito ang damit. Ito ay tinatawag na assembly line method. Bawat tao ay inuulit lamang ang isang napakasimpleng galaw. Hindi na kailangan mag-isip. Makakapagsimula ka sa loob ng 15 minuto. Ang bilis ng paggawa ay higit pa sa 10 beses kumpara sa dati. Ginoo ng tindahan. Sabi ni Charlie, nagmamadali kang mag-hire. Kahit yung hindi marunong magsuklay at tahi. Paano ba kinukwenta ang sweldo dito? Mga ate, simula ngayon, babayaran natin ayon sa bawat gawa. Mas maraming gawa, mas malaki ang kita. Walang limit sa kita. Basta't magkaisa tayo. Matapos natin ang 500 malaking trabaho sa loob ng 3 araw. Bibigyan ko kayo ng dagdag na 1 o 2 pirasong salapi bilang bonus sa pista. Aking mahal na ina. 2 piraso ng bonus. Kasing halaga na ito ng 1 buwang sahod noon. Ano pa ang hinihintay nyo? Magpatuloy na tayo. Para sa 1 o 2 pirasong pilak, nagsikap na maghugas ng balahibo sa likod bahay. Yung may gunting umupo sa kaliwa. Lahat ay kumilos na. Lumipas na ang unang araw ng asawa. Nakagawa tayo ng mahigit 100 piraso. Ito ang tinatawag na sanay na sanay. Lahat ay nagiging mas mabilis na sa kanilang mga kamay. Mas lalo pang tataas ang bilis sa ikalawang araw. Ihahain namin sa kanila ang mga pork bone at mainit na sabaw. Hindi lang marunong mag-produce, mas nakakaintindi pa ng tao. Hindi namin pwedeng pabayaan ang tiyan nila. Naging asawa na siya, lahat ng 500 piraso ay tapos na. Nagawa natin ito. Ay naku, ang hirap na ng katawan ko sa pagtatrabaho. Pero tingnan mo itong mga kalakal, sobrang saya sa puso ko. Salamat sa inyong lahat. Ito ang sweldo ninyo, at saka yung 1 o 2 gantimpala. Bibigyan natin lahat ng walang kulang. Masama ang loob ni Sue sa mangyayari. May malaking problema. Anak, anong nangyayari? Saan na ang malaking truck na inarkila ko? Bakit hindi pa nakarating? Para magbaba ng karga, hindi makapasok. Biglang bumuhos ang isang napakalakas na snowstorm na bihira mangyari sa loob ng 10 taon. Lumabas sa bundok papasok sa lungsod. Yung tanging daan sa bundok ay mahigpit na nakaharang sa malalim na dugo. Anong malalim na nyebe ang humarang sa bundok? Paano natin maihahatid ang 500 na kargamento sa opisina? Hindi natin maihahatid. Yung gulong ng asno ko ay dumudulas sa nyebe. Hindi tayo makalabas sa pintuan ng baryo. Diyos ko! Nagsikap tayo ng 3 magdamag para sa mga kalakal na ito. Hindi ba't sayang naman kung masisira lang ito? Wala na tayong pag-asa. Kulang na lang ng kalahating araw bago ang paghahatid. Huwag nang pag-usapan ang malaking sasakyan. Kahit nakariton ng baka, hindi makakapaghatid. Ayos ka, matanda. Araw-araw, sa ganitong oras, pinapahaba mo ang buhay ni Ginoong Zhao. Asawa. Tanggapin na lang natin ang ating kapalaran. Sa diksyonaryo ni Sujin, wala talagang salitang tanggapin ang kapalaran. Kung hindi makaalis ang sasakyan, mag-isip tayo ng ibang paraan. Kahit na crawling tayo, kailangan kong dalhin ang 500 na damit na ito. Ihatid dito sa harap ng matanda sa tamang oras. Naharangan ng malakas na snow ang daan ng mga sasakyan, ngunit hindi nito mapipigilan ang ating mga binti. Sixiao Wu, nandito ako, Sujay. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Dalhin mo ang mga tao, kunin ang mga maaaring magdala ng kargamento sa nayon, tulad ng mga isang gulong na karwahe, sled, at pang-angkat. Nakuha ko na lahat. Asawa, nababaliw ka na. Sa labas, yelo na ang tubig, sobrang taas ng nyebe. Pinaabot mo ang tao para magdala ng kargamento, 20 milya papuntang bayan. Malamig na malamig ang tao sa gitna ng daan. Hindi mamamatay, may mga damit tayong ginawa ng ating sariling mga kamay. Huwag nang sabihin tubig na nagyelo. Kahit na bundok ng yelo, kaya nating lampasan. Xiao Wu, pumunta ka sa nayon at maghanap ng tao, kahit sino na malakas at bata. Ngayong gabi, makakasama ko sa pagdadala ng mga gamit sa gitna ng bagyo. Isang tao, bibigyan ng bagong jacket na pangyelo. Ibigay mo ang 5 pirasong pilak para sa takbuhan. 5 piraso, Ate Su.
Hintayin mo, pupuntahan ko ang mga kapatid. Kapatid, ipagsama ang 500 pirasong kargamento, 10-10 sa isang bunton. Mahigpit na itali sa isang gulong at sa sleigh. Ate Sue, sobrang lakas ng snow. Hindi talaga umiikot ang gulong. Kung hindi umiikot ang gulong, gamitin ang balikat para buhatin. Gamitin ang kamay. Hindi tayo nagdadala ng kalakal. Ito ang buhay at reputasyon ng Suji. Umalis na. Eitsu. May kakaiba. Ang hangin sa labas ay sobrang lakas. Bigla akong pinagpawisan. Ang suot natin ay gawa sa makapal na windproof na tela ng waterproof na damit. Sa loob ay may insulated na down na walang taba. Basta't kumilos ka lang. Lalabas ang init sa loob. Hindi ka talaga matutuyot. Mga kabarkada, ang galing ng suot na to. Sige, sabay-sabay nating pilitin na makarating sa lungsod. Malapit na ang oras, isang sandali na lang. Si Kin ay. Ang napakabihirang malawak na snowstorm na ito ay nagpatigil sa mga daan. Kahit na may mga pakpak si Sujin, hindi siya makakalipad dito. Hindi ito kasalanan ni Ginoong Su, Ginoo. Walang mata ang langit. Kahit ang sasakyan ng ating opisina ay hindi makaalis. Ano ang magagawa ng isang maliit na pabrika? Wala tayong magagawa, kailangan pa rin nating magsimula sa oras. Ipadala na. Una kang pumunta kay Shopkeeper Zhao at mag-order ng ilang daang makakapal na cotton padded jackets. Ipapadala na lang natin na basta-basta. Pakinggan mo, Ginoo. Ang pangkat ng Suji na nagdadala ng mga panusto sa niebe ay darating ng eksakto sa oras. Suji ay nag-order ng 500 pirasong custom na balahibong jacket. Hindi maliit ang bilang, darating ng eksakto sa oras. Kate, kayo ay nagdadala ng isang-isang gulong na kariton mula sa nayon sa pagbawi ng niebe. Malakas na niebe ang nagbarikada sa bundok. Hindi makadaan ang kabayo at karwahe, kaya maglalakad na lang ako gamit ang 2 paa. Mas mataas pa sa langit ang reputasyon ko. Ako si Sujin, pumirma sa kontrata. Hindi mapipigilan ng langit kahit kailan. Aking ina, mahal na Ginoo. Naglakad kayo ng magdamag na may daladalang kariton. Isang manipis na damit lang ang suot nyo. Hindi ba kayo nagyelo? Ang damit na dinisenyo ni Sujay para kay Kin ay kamangha-mangha. Nagtatanggol sa hangin at nag-ingat ng init. Basang-basa kami sa pawis sa buong biyahe. Wala akong naramdaman na lamig. Ayos. Talagang ang reputasyon ay higit pa sa lahat. Isang pambihirang damit na pananggalang sa buhay. Ginoong Su ang iyong gintong pangalan. Ay talagang nakatayo na sa aming tanggapan. Si Kapitan Kin ay mabilis na nagpapatawag ng tao para mag-unload ng mga damit at ipasa ang mensahe sa accounting. Ngayon ay babayaran na natin lahat ng natitirang bayad sa Suji Gufang. Sa hinaharap, ang listahan ng mga winter clothes sa militar ay ipapasa kay Shopkeeper Su. Zhao Dongjia, ikaw na ulol. Lumabas ka na. Ibalik ang aming 3 buwang sahod na pinagpaguran. Yung mga amoy na patumong suot, lahat ay nireturn na. Ngayon, nagsara na rin ang workshop. Hindi na makatiis ang may-ari, baka masira na ang pinto. Nandito na ang mga nag-uutos ng bayad, pati ang mga negosyante ng bulak humihingi na ng utang, tapos na tayo. Tapos na, talo na tayo. Siguradong pagkatalo. Kahit ang mga mabigat na jacket na naipon sa mga nakaraang taon, wala ni isa ang mabenta. Naging matagumpay ako sa loob ng kalahating buhay. Ngunit sa huli, isang mayamang tao na nangangalakal ng mga sirang balahibo ang nagdala sa akin sa kapahamakan. Mas mabuti pang mamatay kaysa pilitin ng mga nagpapautang, kaysa sa mabuhay sa ganitong paraan. Sujin, nandito ka para manood ng aking kahihiyan, hindi ba? Nanalo ka, nandito ka para makita kung paano ako mamamatay. Tama ba? Hindi malulutas ng pagtakbo ni Zhao Dong sa kanyang mga problema ang mga utang na ito. Mag-iwan lamang ito ng mga ulila at balo para bayaran ang iyong mga utang. Tingnan mo muna ito. Ano ito? Kasunduan ng buong pagkuha. Ayon sa presyo sa merkado, buong pagkuha ng ari-arian ng tindahan ng pamilya Zhao. Gusto mong bilhin ang aking pagawaan. Pero nasa labas pa akong utang na 50 ang napambayad sa mga manggagawa at may utang pa akong 30 layang sa mga tindero ng tela, sa mga manggagawa na pinaghirapan nila. Ako si Sujin, ipapadala ko sayo. Ang utang mo sa labas. Ako si Sujay, babayaran ko para sayo. Guru Su, bakit mo ako nililigtas? Noon, inutusan kitang putulin ang iyong tela. Nagsinungaling pa ako tungkol sayo. Gaano man kita ikinahamak,
Bakit mo pa rin ako tinulungan? Parang laban sa isang palengke, lahat ay gagamitin. Wala akong oras maghiganti, kahit hindi ka marunong sa kamay ni Zhao Dongjia. Nagmamadali ka pa rin sa tagumpay. Pero ikaw ang unang tao sa bayan na ito na nagbukas ng malaking pagawaan. Naiintindihan ko ang sining, maaari kong buksan ang merkado sa iba't ibang estado. Ngunit naiintindihan mo ang ugali ng mga daan-daang manggagawa. Naiintindihan mo kung paano pamahalaan ang araw-araw ng isang malaking pagawaan. Malapit nang magsimula ang malawakang pagpapalawak ng suji na pagawaan. Kailangan ko ng isang may karanasang tagapangasiwa. Tapos na ang mga nakaraang bagay. Sumunod ka sa akin. Tinitiyak kong walang magiging problema ang iyong pamilya sa pagkain at damit sa hinaharap. Ginoong Su. Ang iyong pagkatao. Hindi ko kayang abutin sa buong buhay ko dahil sa ginawa mo ngayon. Sa pagligtas sa buhay ng aking pamilya. Ipinagkakatiwala ko na ang buhay ko sa iyo mula ngayon. Sinasabi mong pumunta ako sa silangan. Hindi ako gagawin sa kanluran. Pumunta sa ibaba at kausapin ang mga manggagawa. Sa templo, ngayon ay babayaran na. Sa sahod na utang, bukas ay magpapatuloy ang operasyon. Bagong. Maraming salamat, Ginoo Su. Napanatili natin ang kabuhayan ng ilang daang tao. Sa hinaharap, sundan niyo si Ginoong Su sa pagtatrabaho ng buong puso. Makinig kayong lahat sa akin. Sa ngayon, ang pagawaan na ito ay tinatawag na Suji Workshop. Sa buong lalawigan, ginagamit na ang pamamaraan ng sunod-sunod na paggawa na itinuro ni Ginoong Su. Kung may manghahas na magpabaya sa proseso ng pagtanggal ng taba, huwag nang maghugas pa ulit. Ako ang unang magpapalaya sa kanya. Zhao, huwag kang mag-alala. Nandyan ka para bantayan. Dagdag pa ang insentibo ni Su. Ang mga tao, halos nag-aapoy na ang mga makina sa pagtahi. Nakaayos na ang mga account. Kapag nagsimula na ang ating sistema ng produksyon, ang mga magsasaka sa paligid na nag-aalaga ng gansa at baybe, ay lahat ay matutulungan natin. Hindi sapat ang balahibo ng pato at gansa, at saka, nakapirma na rin ang pangmatagalang kontrata sa supply mula sa mga taga-Linsaw. Isa lang itong simula ng isang industriya na may layuning magkaisa at umunlad. Kasama ang mga kababayan natin. Ginoo Su. Isang buwan ang nakalipas, iniisip ko pa kung paano ko mapuputol ang iyong tela. Akala ko hindi ko akalain na aabot ako sa puntong ito. Handa akong alagaan ang daan-daang tao para sa iyo. Ang iyong pagkatao na nagbabayad ng mabuti sa masama. Talagang humahanga ako. Maraming malamig na lugar sa ilalim ng pamamahala ni Zhao. Basta't hawak natin ang mahusay na kasanayan, panatilihin ang tunay na kredibilidad. Balang araw, ang mga jacket ng Suji ay magbibigay init sa buong bansa. Ihahatid sa bawat tahanan ang mga kahon ng damit.